Sandra's POV. Naging talk of the country ang kanyang unique engagement party. Women envy her a lot, lalo na at ibinalandra ng dyaryo ang kanilang kiss ni Enrique. Nagsalita na rin ang ama ng binata kung bakit niya itinago ang kanyang anak sa publiko. They were a victim of massacre, kung saan pumanaw ang kaisa-isang babaeng minahal nito, ang nanay ni Enrique, kaya ang naging dahilan kung bakit ganun na lang kaingat ang Don sa kanyang anak. She was somewhat touched by their story at nagsisi siya na hinusgahan niya agad si Don Emmanuel. Isang katok sa kanyang pinto ang bumungad sa kanya at maya-maya pa ay lumitaw ang maaliwalas at nakangiting mukha ng kanyang mami Helena. "Hello, Iha?" Tugon nito bago siya sinipat ng tingin. "Why aren't you changing your clothes yet? Ngayon ang araw kung saan susukatan ka na ng gown." Agad siyang napasimangot. "Are you sure maganda pa rin ang kalalabasan nun, Mami? The designer only has a week para tahiin ang wedding gown ko." "Of course, Iha. It's a Sky Saavedra. Kaya alam kong kayang-kanyang pagandahin ang gown mo. She wasn't the best designer in the country for nothing, darling." "Pupunta din ba si Enrique doon?" Pag-iiba niya ng usapan. "Of course, Iha. Susukatan din siya ngayong araw." Agaran nitong tugon. Mataman niyang tiningnan ng kanyang mami bago muling nagsalita. "Have you already seen Enrique, Mami?" "Of course not yet." Duda siya sa sagot nito. She really doesn't understand why they have to hide it. May kasunduan bang mga to? Then why are you so up this wedding so much? Hindi ka ba nag-aalala na baka isang pangit na nilalang o masamang tawang pakakasalan ko? "Ano ka ba naman, Sandra? Your daddy have seen him before. Naikwento niya sa'yo, remember? At isa pa, Senator Emmanuel is a very good man. Kita mo naman sa dami na natulungan niya at sumusuporta sa kanya, di ba? Then why is Enrique hiding from me?" Halos mangiyak-ngiyak na niyang tanong. Dinaluhan naman agad siya ng kanyang ina. "Di ba nga sabi ko, maybe your husband loves surprises. Huwag mo na masyadong i-stress ang sarili mo, Iha. Everything is going to be well, okay?" Tumango na lang siya at hindi na sumagot pa. Kahit sinong bride-to-be naman siguro, magiging curious at mag-aalala sa nalalapit niyang kasal, lalo pa at hindi nagpapakita ang fiancé niya. Makalipas ng ilang sandali, ay tanghali na nang makarating sila ni Sancho sa Sky Chic Boutique na pag-aari ni Sky Saavedra. Pagpasok niya ay sumalubong sa kanya ang isang magandang babae. Her beauty is Latina type, and the magazines didn't lie about describing how beautiful she is. "Welcome to Sky Chic, Miss Fernandez. I'm Sky Saavedra, but you can call me Sky for short." "Nice to meet you, Sky. I'm Sandra Aguilar Fernandez." Tugon naman niya. "You're really a beauty, Miss Fernandez." No wonder. Naiiling nitong pahayag. Agad na nakakuha ng interes sa kanya ang huling kadagang binitawan ng babae. "No wonder what, Miss Sky." Agad na mangumiti ang babae sa kanya bago sumagot. "Nothing, Miss Sandra. Don't mind me. By the way, who is the Sky with you?" This is Sancho Soto, my bodyguard." Pansin niya ang pagkislap sa mata ni Sky nang pagmasdan nito si Sancho. Agad siyang napangiti. Baka makakahanap na ng love life si Sancho sa katauhan ni Sky. Habang sinusukatan siya ay hindi na siya nakatiis pa na hindi magtanong sa babae. Is Enrique also coming today?" Mahina niyang tanong. "Oh, you mean your fiancé?" "Yes." "Naku, Sandra, kanina pa siya nagpasukat dito at nakaalis na. I even asked him na bakit hindi ka kasama. Pero sabi niya ay may business meeting pa siyang hahabulin, kaya binili niya sa akin na ako mismo ang mag-aasikaso sa'yo. He wanted you to be comfortable around here, plus he wanted you to be the most gorgeous bride in the whole world." Nakangiting salaysay ng babae. She doesn't need all of the perfect stuff. Ang gusto niya ay harapin siya ng lalaki. But maybe he's a coward like what Sancho said. Mahinang tinapik ni Sky ang kanyang balikat. "Huwag ka nang malungkot, Miss Sandra. Baka naman sumusunod lang sa pamahiin ng fiancé mo na huwag magkita kapag malapit na ang araw ng kasal, di ba? Uso pa ba yun ngayon, Miss Sky?" "Oo naman, no. Taga-probinsya ang lola ko, kaya madalas ako nakakarinig ng ganyan sa kanya." Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Sana ay ganun lang nga ang dahilan. Mabilis na lumipas ang mga araw nang hindi niya namamalayan. Nagulat na lang siya nang ma-realize niyang nakaharap na siya sa isang malaking salamin habang suot ang gown na si Sky mismo ang gumawa. She's wearing a winter white long braid see-through sleeve gown. Hindi lang siya mukhang ikakasal. Mukha na din siyang prinsesa sa suot niya.
Bumukas ang pintuan at bumungad ang kanyang mga magulang. Happiness beamed in their eyes as they roamed their sight on her. Ang ganda-ganda mo, anak. Agad siyang lumapit sa ina at niyakap ito. You're beautiful too, ma'am. Ayaw niyo bang isali si daddy? Natawa siya ng bahagya bago maingat na kinabig ng yakap ang kanyang daddy. Hindi naman ito pahuhuli sa puting tuksedo na suot. Kung titingnan, ay magkamukha sila ng daddy niya. She was the female version of him. You're so beautiful, anak. Alam kong magiging maligaya ka sa araw na to. Magiging maligaya nga kaya siya? O ito na ang magiging kalbaryo niya? Sa tono ng pananalita ng daddy niya ay para bang siguradong sigurado ito sa sinasabi. Kumalas ang mga ito at muli siyang pinagmasdan. Nang makita niya ang luha at saya sa mukha ng daddy niya, ay napawi lahat ng agam-agam niya. This is her goal, to make her father happy. At sa nakikita niya ngayon, ay nagtagumpay siya, and it makes her happy too. Paano? Mauuna na kami sa iyo, anak. Sancho will be here to pick you up. Wika ng kanyang ina. Nang papalabas na ang magulang niya, ay siya namang pagdating ni Sancho. Nagbigay galang ito sa kanila saka dumako ang tingin sa kanya. She saw an admiration in his eyes. She's very beautiful, right? Biglang sabi ng kanyang ama. Yes, Senyor Oliver. Seryosong tugon ng binata. You should find someone like my daughter, Sancho. Payo ng daddy niya sa katinapik ang balikat ng lalaki. Take care of my daughter. Huwag mong itatakas yan, ha? Dad? Tipid na lang nang umiti si Sancho sa daddy niya. I will send her to church safe and sound, sir. Nang makaalis sa mga magulang niya, ay lumapit sa kanya ang binata. You're really getting married today, Sandra? Oo nga eh. You sure you wanna go? Bakit? Do I still have a choice, Sancho? You always have, Sandra. Just tell me if you don't want to get married. This time, I won't search for you wherever you are. But I'd rather run away together with you. Agad siyang napatingin sa binata. She haven't seen any signs that Sancho is joking. Naiilang siya sa determinasyong nakikita niya sa mga mata ng lalaki na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Is he serious about this? I won't make any mess that will ruin my father. Ayokong ma-stress siya sa akin, kaya ayos lang ako. Okay, if that's what you want, Sandra. Nginitian niya ang binata at nagpatiunan na sa paglalakad. Inalalayan siya nito pababa ng hagdanan hanggang sa makarating sila sa sasakyan. Para na talaga niyang kuya si Sancho sa lagay nilang yon. Ito rin ang nagmaneho ng sasakyan patungong simbahan. Sancho was silent the whole ride, pero hindi na rin siya nag-abala pang istorbohin ito. She was nervous that made her silent too. Ilang minuto ang itinagal ng kanilang biyahe at ngayon ay dumating na sila sa kanilang destinasyon. Habang tanaw ang bukana ng simbahan mula sa loob ng kotse, ay hindi niya maiwasang kabahan. Ayos ka lang ba, Sandra? Tipid lang siyang ngumiti at tumango rito. Ilang sandali pa siyang pinagmasdan ng lalaki bago lumabas ng sasakyan at inalalayan siya pababa. Agad namang pumunta ang kanyang mami para salubungin siya habang naghihintay ang daddy niya sa bukana ng pinto. Nilingon niya si Sancho at hindi nakaligtas ang malungkot nitong tingin sa kanya. Halika na anak, naghihintay na ang daddy mo sa atin. Okay, mami. Aniya sa kanilingon ulit ang lalaki pero tumalikod na ito sa kanya at bumalik sa loob ng kotse. Nagkibit-balikat na lang siya at humakbang na patungo sa nakangiting mukha ng daddy niya. Ready, princess? Ready, dad. Humigpit ang kapit niya sa braso ng kanyang daddy nang bumukas na ang pintuan ng simbahan. Dahan-dahan siya nitong iginiya papasok sa loob. Habang nasa kaligitnaan na sila, ay natanaw niya si Don Emmanuel na may masayang ngiti sa labi. Pagkatapos ay ang isang hindi pamilyar na lalaki na may kulay berdeng mga mata. Marahil ito ang best man ng groom. Palapit siya ng palapit at unti-unti na niyang naaaninag ang nakatagilid na mukha ng kanyang magiging asawa. Humarap ka please. Come on, come on. Look at me, Enrique Hipolito. Bulong ng kanyang isipan. Para namang naririnig nito ang panalangin niya dahil unti-unti itong humarap sa gawin nila ng kanyang daddy. Pero nahigit niya ang sariling hininga nang sumalubong sa kanya ang pamilyar na asul nitong mga mata. Pakiramdam niya ay tumigil sa pag-ikot ang buong mundo sa kanyang nakita. Muli ring nanumbalik ang sakit na pilit niyang kinalimutan nitong mga nakaraang linggo. Si Enrique, si Elias, and she is marrying him. She's marrying the man who cheated on her. The man who lied about loving her, then slept with another woman the next day.
Pumatak ang ilang butil ng luha sa kanyang mga mata. Bagamat meron na siyang kutob, pero iba pa rin sa pakiramdam kapag nasa harapan mo na ang katotohanan. Sandra, are you alright, darling? Pukaw ng kanyang daddy. Bumalik siya sa kasalukuyan at nakita ang nag-aalalang mukha ng daddy niya. Muli niyang tinanaw si Elias na ngayon ay madilim ang seryosong muka habang umiigting ang panga. Galit ba ito sa kanya? Hindi ba dapat baliktad? I'm fine, Dad. I'm sorry. Let's go, Iha. Ilang minuto ka na to, lala. Baka kung anong isipin ng mga bisita natin. Halos hindi niya maihakbang ang nanginginig na mga paa. Nakakatuwa na ang mangingisdang minahal niya ay isang mayamang bachelor at anak ni Senator Emmanuel. Nagkataon lang ba talaga? Take care of my beloved daughter, Iho. Masayang wika ng kanyang daddy. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at nasilayan ang seryosong mukha ni Elias. Or should she call him Enrique now? I will, sir. Anito sa baritonong boses. Para siyang maiiyak habang naririnig ang boses na dati niyang gustong-gusto sa tuwing magigising siya sa isla. Please, call me Daddy, Iho. Hiling ng kanyang ama sa lalaki. Okay, Dad. Ibinigay na ng daddy niya ang kanyang kamay kay Elias, kaya mas lalo siyang namawis at pinanlamigan. Kasi lamig din ng yelo ang mga mata nito. Taliwas sa best man na wagas kung makangiti at daig pa ang ikakasal. Bahagya siyang napaigtad nang hawakan siya ng binata sa bewang at iginiya patungo sa harapan ng pari na siyang magkakasal sa kanila. Scared ah? Surprised to see me? Bulong nito sa tenga niya, dahilan para magsitayuan ng kanyang balahibo. Nawala ang mapaglarong matamis ng ngiti ng Elias na nakilala niya at napalitan ng masungit at mapanuksong mukha ni Enrique. Buwak, Sandra, at huwag kang gumawa ng eksenang gaya ng ginawa mo kanina na parang tutol ka sa kasalang to. Huwag na huwag mo akong ipapahiya. Hindi mo alam kung anong kaya ko kapag galit ako. Malamig nitong sambit, saka mahina siyang tinulak paabante. Nasaktan siya sa pakikitungo nito sa kanya ngayon. He used to be gentle to her. Pero sa isip niya ay natawa siya sa sarili. She's been always comparing him to the past na kahit alam niyang sa nakikita niya ngayon ay magkaiba na. Sa kabilang banda, hindi niya alam kung paano naganap ang seremonya ng kanilang kasal ni Elias. Pero basta na lang niya na malaya na, binuksan na nito ang kanyang belong nakatabing sa muka. Narinig niya ang iilang impit na kilig na sigurado siyang si Wilma ang nangunguna. Inangat ni Elias ang kanyang muka bago inangkin ang kanyang mga labi. Muling bumalik sa kanyang alaala kung gaano ka-passionate ang kanilang unang hagkan. At maya-maya pa ay kusa niyang tinanggap ang masuyong labi ng kanyang asawa at gumanti sa kaparehong paraan. Asawa? Napaka-unusual na marinig iyon mula sa kanya. Pero ito ay totoo. She's finally married. Nang bitawan nito ang labi niya, ay hinaplos ng lalaki ang kanyang pisngi. Mrs. Sandra Fernandez Hipolito. Bahagya siyang pinamulahan ng pisngi sa tenura nito. Napatingin siya sa kanilang kaparehong singsing at bahagyang nakaramdam ng tuwa kahit pa sa sitwasyong meron sila ngayon. Naninibago siya sa inasal ni Elias sa buong reception. Masyadong sweet at attentive ang lalaki sa kanya. Gayong kanina sa seremonyas ay para na siya nitong sasakalin. Hindi ka naman palulugi, bestie, kasi ang pogi-pogi naman pala niyang mister mo. Kinikilig na tura ni Wilma. Tipid lamang siyang umiti sa kaibigan. She didn't know how to tell her about the thing between her and Elias. Maya-maya pa ay bigla niyang naalala si Sancho. Simula kanina nang ihatid siya ng binata ay hindi na niya ito muling nakita pa. Wilma, nakita mo ba si Sancho? Kunot noong umiling ang kaibigan niya. Hinahanap ko nga din siya kaso hindi siya reach ng aking telescopic sight. Sandali siyang nagpaalam kay Wilma upang hanapin si Sancho. Pero bago umalis ay nilingon niya muna si Elias at nakitang busy pa ito sa pakikipag-usap sa ibang mga bisita. Naglakad-lakad siya sa ibang bahagi ng reception hall pero hindi niya talaga mahanap ang binata. Maya-maya pa ay nagulat siya nang bigla na lang may humablot sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang sumalubong ang malamig na mga mata ni Elias at mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Where are you going? Mahinahanap lang ako. Sino? Bakit ba galit na galit sa kanya ang lalaki ngayon? Pinili na lang niyang wag nang sabihin pa ang tunay na pakay niya. Hinahanap ko sina Jenna, ang sekretary ko. Sandali siyang tinitigan ni Elias at tinatan siya kung nagsasabi ba siya ng totoo. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito
bago siya inaya pabalik sa kinauupuan niya kanina. Hanggang sa sumapit ang gabi ay saka lang niya napag-alaman na nasa bahay na siya ni Elias uuwi at nandoon na rin ang lahat ng mga gamit niya. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ng kanyang mga magulang. Pakiramdam niya ay itataboy na siya ng mga ito sa pamilya. "Ingat kayo sa biyahe ha, bigyan niyo kami ng maraming apo." Tukso ng daddy niya nang paalis na sila. "Don't worry dad, I will make sure of it." Sakay na saad ng kanyang asawa. Nahihiya na lang siyang umiti. Umandar na ang sasakyan nila paalis sa lugar. Bahagya niyang nilingon si Elias at nakitang seryoso na ulit ang pagmumukha nito. Hindi na lang siya nagsalita at inabalan na lang ang sarili sa tanawin sa labas ng bintana. Maya-maya ay huminto sila sa tapat ng isang malaking itim na gate. Bumukas ito at dumiretso sa garahe si Elias. Matapos i-off ang makina ng sasakyan, ay walang paalam itong lumabas at nauna na sa kanya. Bahagya siyang nagulat sa padabog nitong pagkakasara ng pintuan. Ilang sandali pa niyang tiningnan ang papalayong likod ng lalaki bago napagpasyahang lumabas na rin. Pagpasok niya sa loob ng bahay, ay namangha siya sa disenyo nito. It was an elegant vintage type mula sa mga painting, chandelier, figurin at iba pa. It was a 3-story house, sa tingin niya. Napadako ang tingin niya sa lalaking naglakad paakyat sa ikalawang palapag ng mansyon. Hirap man sa suot niyang gown, ay agad siyang sumunod sa asawa. "This will be my room. Yours is the next one. Nandoon na rin ang mga gamit mo at napaayos ko na sa mga katulong." Walang emosyong wika nito. She was again hurt by his coldness and disappointed at the same time. Bakit sila hiwalay ng kwarto? Di ba mag-asawa na sila? Sobrang dami niyang katanungan sa kanyang isipan at hindi siya papayag na hindi ito masasagot ng asawa. "Iniiwasan mo ba ako, Elias?" Tanong niya na nagpahinto sa pagpihit ng lalaki sa doorknob ng silid nito. "Hindi kita iniiwasan, Mrs. Hipolito." "Pero bakit ka nagtago sa akin simula pa lang? Bakit mo hinayaan kong isipin na ikakasal ako sa hindi ko kilala?" Lumingon sa kanya si Elias na may nakakalokong ngisi sa labi. "Bakit, Sandra? Do you really know me? Aren't we strangers to each other?" Lumunok siya ng ilang beses at hindi makapaniwalang nakatingin dito. Matapos ang lahat ng nangyari sa kanilang dalawa sa isla, he's considering her a stranger? "Kilala mo na ba ako simula pa lang?" Natatakot siyang marinig ang katotohanan, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili na gustuhin ito. "Yes." Kusa na lang na tumulo ang pinipigilan niyang luha dahil sa namumuong emosyon na kanyang nararamdaman. "Pinaglaruan mo ko? Niloko mo ko simula pa lang." Naiiyak niyang sambit. Tamad naman itong nakatingin sa kanya na para bang wala itong pakialam sa nararamdaman niya ngayon. Bahagya na lang niyang pinunasan ang luha niya. "Did you have fun? Did you enjoy what you did to me?" Hindi ito sumagot bagkus ay mataman lang siyang tiningnan. "Answer me, Enrique!" "Gusto mo ba talagang marinig ang katotohanan? Fine, I did enjoy it, Sandra. Napakasaya na pinaniwala kita sa lahat ng kasinungalingan ko. And guess what? Hindi mo lang ako pinagpawisan sa pagsisinungaling dahil napakadali mong lokohin." Naglakad si Enrique palapit at tumigil ilang dangkalang distansya mula sa kanya. "You're an easy type of woman, Sandra." "How dare you?" Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa bago umismid. "Akala mo ba talaga minahal kita? Maraming babae dyan na mas higit pa sa'yo. I'm just toying you. Kaya lang naniwala ka na..." Hindi na natapos pa ni Enrique ang sasabihin nito dahil isang malakas na sampal ang kanyang pinadapos sa lalaki. "Napakawalang hiya mo talaga. I trusted you, Enrique. Kinupkup kita kasi akala ko mabuti kang tao. Pero pinaglaruan mo lang pala ako. I even gave you myself. I hate you! I hate you!" Hindi na siya nakatiis pa at sinugod ang lalaki. Wala siyang pakialam kahit pa nakakatunaw na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Sinalag nito ang kanyang bawat atake pero patuloy pa rin siya. "Could you stop?" Inis nitong bulyaw at itinulak siya palayo. Dahil sa lakas ng lalaki ay agad siyang napaatras at napaupo sa sahig dahil sa bigat ng suot niyang gown. Parang nagulat naman ito sa kanyang sinapit. Pero saglit lang yon at napalitan din agad ng puot ang mga mata. She was now crying her heart out. Naiinis siya sa sarili niya kung bakit siya nagpautos sa lalaki at minahal niya pa talaga ito. "Stop your drama, woman. I don't have time for this." Pagak siyang natawa. "Kasuklam-suklam kang tao, Enrique. Hindi ka lang sinungaling. You're also a cheater. Kung alam ko lang,
Kung alam ko lang talaga, pinagsisisihan ko ang araw na pumayag ako sa kasalang to. Could you cut playing that victim card you're using? Nakalimutan mo na ba? Iniwan mo ko na walang sabi-sabi at nagpasya kang pakasalan ng isang taong hindi mo lubos na kilala. Not thinking it was me, kaya amanos na tayo, Sandra. Anito saka siya tinalikuran at naglakad palayo. Maya-maya pa ay tumigil ang lalaki sa tapat ng pinto at nilingon siya ulit. And lastly, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang ideyang niloloko kita, pero never kitang niloko. Simula noong araw na nag-date tayo hanggang sa ikasal tayo, Sandra. Tumigil ka sa pag-aakalang ginawa ko mga bagay na yun sa'yo. Pagkasabi niyon ay malakas na sinara ni Enrique ang pintuan habang naiwan siyang natigalgal sa huling sinabi nito. Sa kabilang banda, tumama sa kanyang muka ang mumunting pagsikat ng araw na gumising sa kanyang pagkakatulog. Inilinga niya ang paningin sa paligid at nasilayan ang hindi pamilyar na silid. Oo nga pala, wala na siya sa dati niyang kwarto dahil ikinasal na siya kahapon lamang. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan at ikinurap-kurap ang kanyang namagang mga mata. Her eyes were swollen because of her non-stop tears last night. Kung ang iba ay masaya sa first night nila pagkatapos ng kasal, kabaliktaran ang nangyari sa kanya. They got into a heated confrontation instead of having honeymoon. Well, ano pa bang inaasahan niya? Hindi rin siya agad nakatulog dahil balisa siya sa huling katagang binatawan ni Enrique bago siya tinalikuran kagabi. Gusto niyang maniwala na totoo ang sinabi ng asawa, pero may isang parte sa kanya na ayaw tanggapin yon. Niloko ka na niya nung nakaraan, kaya paano mo nasasabing hindi siya nagsisinungaling ngayon? Sigaw ng kanyang utak. Umiling na lang siya at umunat saglit nang makarinig siya ng mabining katok sa pinto. Sino yan? Tamad niyang tanong. Tiningnan niya ang sarili at saka lang napagtantong hindi pala siya nakapagbihis dahil sa sama ng loob niya kagabi. She was still wearing her gown while she slept at paniguradong mukha na siyang bruha sa nagkalat niyang makeup. Si Amelia po. Kunot noo siyang napatitig sa nakasaradong pintuan at napagtantong baka katulong ni Enrique ang nasa labas. Pasok! Bumukas ang pintuan at bumungad sa kanya ang isang may edad ng babae na may formal at seryosong muka. Magandang umaga po, Ma'am Sandra. Ako po si Amelia, ang mayordoma ng mansyon ni Sir Enrique. Magandang umaga din po. Pinapatawag na po kayo ni Sir Enrique sa dining room. Sabay daw po kayo mag-aagahan. Tumango naman siya at agad na nagpaalam si Amelia. Walang gana siyang bumangon at tumiretso ng banyo. Pagkarating niya sa loob ay napatangu-tango siya. Even the bathroom screamed elegance at may sariling jacuzzi pa. Sa bagay, sobrang yaman naman siguro ni na Enrique kaya ganon. She spent an hour taking a bath at walang pakialam kung magalit man ang asawa niya. Ano pa bang bago? Saka ganito talaga siya katagal kung maligo. Isang simpleng puting blouse at pajamang itim ang isinuot niya bago bumaba ng silid. Halos maligaw pa siya sa loob ng bahay kung hindi pa siya igiyan ng isang kasambahay na naroon dahil sa sobrang laki nito. Dito po tayo, Ma'am Sandra. Anito sa kaiginiya patungong dining hall. Bumungad sa kanya ang isang napakahabang mesang salamin. Enrique was strictly sitting on one of the chairs at the end of the table. Nang mag-angat ito ng tingin, ay isang matalim na mga mata ang ipinukol nito sa kanya bago tinignan ng sariling orasan. Inilibot niya ang tingin sa mesa at hinanap kung saan siya uupo, only to find her spot at the other end of the table. Napailing na lang siya. Tingin niya ay 10 metro ang pagitan nilang dalawa, pero mas mainam na rin yon dahil masama pa rin ang loob niya dito. Palagi mo bang pinaghihintay ang mga tao ng ganung katagal? Just to prove yourself you're in control here? Napaismid siya. Bakit ba kasi siya hinihintay nito? Gayong magkagalit nga sila, di ba? Saka, hindi niya dala ang plato at kaserola para umasta ito ng ganon. Pwede ka naman sigurong kumain ng mag-isa. Bakit kailangan mo pa akong hintayin? Tapos ay magagalit ka kapag natagalan ako. Bali wala niyang tugon. Nakita niya ang pag-ikting ng mga panga ng lalaki. Nagkibit balikat lamang siya at sinimulang kainin ang inihanda ng kasambahay na nagsisilbi sa kanya. Baka akala ng lalaking to ay maglulupasay siya ng iyak gaya kagabi. No, never again. Kahit na ikinasal na sila, ay sisimulan na niya mag-move on ng tuluyan dito. Palihim niya itong sinulyapan at nakita ang pagkuyom ng palad at mahigpit na pagkakahawak sa tinidor. Saka nagsimula na rin kumain. Tahimik sila buong agahan at tanging tunog lang ng kubyertos ang maririnig sa buong lugar. Ilang sandali pa ay halos sabay lang silang natapos.
Akmang tatayo na siya na magsalita sa Enrique. Sit, Sandra. We have things to discuss. That's why I waited for you. Seryosong wika nito. So, hindi pala siya nito hinihintay dahil gusto siyang makasabay. Ano pa bang ini-expect mo? Hindi ka nga niya mahal, diba? Assuming mo kasi. Singit ng utak niya. Okay, what is it? Our parents want us to go on a trip to Maldives for our honeymoon this week. Agad siyang nag-angat ng tingin sa sinabi ng lalaki. But I'm going to postpone it. I still have a lot of important things to settle first, then going on that trip. Is it fine with you? Why does she keep getting disappointed? Kailan ba tatatak sa puso't isip niya na pinaglaruan lang siya ng asawa niya? Ayos lang sa akin, Enrique. Mas mabuti na rin yon dahil makakabalik agad ako sa sarili kong kumpanya. Matagal ako nawala kaya marami akong aasikasuhin. Aniya sa kaagad na tumayo para umakyat ng silid at magbihis. You're not going anywhere, Sandra. Boses ni Enrique na nagpalingon sa kanya. What did you say? Padarag itong tumayo sa kinauupuan at nakapamulsang naglakad patungo sa gawin niya. Gusto kong manatili ka dito sa bahay at wag lumabas kung hindi kinakailangan. Everything in your company has already been taken care of, kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Ano bang karapatan ng lalaking ito na manduhan siya? Do you think I care what you want? Gagawin ko ang gusto ko, Enrique. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na arranged marriage lang tayo, kaya ibig sabihin sa papel lang tayo kasal. Gawin mo ang gusto mo at alagaan mo kung anong negosyo ang sinasabi mo at ako na rin ang bahala sa akin. Pagalit niyang sagot at tinalikuran ng lalaki, pero agad nitong nahablot ang kanyang braso. Ipapaalala ko lang din sa'yo na may karapatan din ako bilang asawa mo. So arranged marriage man o hindi, mas mataas ako sa iyo, Sandra, at susundin mo ang gusto ko. Irrational logic mo lang yan, kaya bitawan mo na ako. Bulyaw niya habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ni Enrique. Maya-maya pa ay binitawan naman siya ng asawa. Agad niyang hinilot ang namumulang braso mula sa mahigpit nitong hawak at tiningnan na masama ang lalaki. Call your father so that you will believe in what I told you, Sandra. Minamanipula mo ba ang daddy ko para gawin itong mga desisyong gusto ng baliw mong isip? Naiiling naman siyang tiningnan ni Enrique. Are you looking down on your father, Sandra? Tingin mo ba, magpapadikta siya sa akin? You're underestimating his capacity kung ganun. Hindi na lang siya umimik. She was just pissed off because of what was happening. Enrique shook his head once again before staring at her intently. Remember what I told you, Sandra. Manatili ka sa bahay at sundin mo ko para maging okay tayo. At anong gagawin mo kung hindi ako susunod sa gusto mo? Pangahamon niya. Bahagyang inilapit ni Enrique ang mukha sa kanya at tinitigan siya sa asul nitong mga mata. He looks playful now, but with a darker shade than before. I will punish you, little hard-headed kitten, and you'll surely bear the consequences. Banta ng lalaki. Inalayo nito ang mukha sa kanya at ilang saglit pa siyang pinagmasdan bago tinalikuran at naglakad palabas. Naiwan naman siyang nakatulala habang hawak ang nagwawala niyang puso.